Hello, hello, hello everyone! Welcome to 2024! At nandito muli, nagbabalik, kaya ang ganda ng bagong taon ninyo, pero Pasko pa rin. Kaya babatiin muli namin kayo ng isang Merry Christmas, walang iba kung hindi si former Ambassador Tita De Villa. Naku, tuwan-tuwa ako to be here with all of you. At kanina, ba yung Christmas, December 25, yes. Pasko na no? Yes. Ngayon, Pasko pa rin. Kahit New Year, Pasko pa rin. Happy New Year! Ayan, sabayan nyo kami sa pag-inom ng ating afternoon teacup. So, Ambassador, masarap ang ating tsaa, kaya lang talagang wala kaming scones. Bale, British naman yun. Sila nang bahala maghanda ng kanilang mga merienda. Pero ngayon, 2024, bago ako magkukukwento sa inyo, sumigaw muna tayo ng Let us praise the Lord. Guys, amen. At syempre, pasisimulan natin by the Word of God. This is taken from Romans chapter 15, verse 13. May the God of hope fill you with all joy and peace in faith, so that you overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Let us praise the Lord. So magpapatuloy tayo sa ating mga kwentuhan. Napakayaman ng naging Pasko natin kasi hindi lang pagkain sa hapagkainan, kundi new memories that we built together kasama si Ambassador Tita De Villa habang binabalikan natin yung mga good and happy memories of servanthood. So pinakita nga dito that love story called Christmas. Bakit? Kasi yung pagmamahal ng Diyos, siya yung nagbigay sa atin ng kaisa-isa niyang anak. Kaya yung mga serbisyo natin, kailangan consistent. So Ambassador, kinuwento mo sa amin how blessed you were during the time of the first visit of Saint Pope John Paul II. 1981, yeah. Pero first pa lang yon. Paano nangyari dun sa second visit niya? Naku yun, iba na. Talagang engrande na yung preparation. Kasi it coincided with the Fourth World Youth Day. Kasi ito, mahal na mahal ni Pope si ang Pilipinas. Itong pinili niya as the first site in Asia of the World Youth Day. Kasi very famous, in-institutionalize niya yung World Youth Day. Talagang iniintay ng mundo kung saan gagawin at kung kailan gagawin. But during that time, Ambassador, hindi ka na lang basta member or leader ng MBG. Parang malawak na yung scope ng iyong pagsisilbi noon during that time. Medyo lumawak. Yes. Medyo lumawak. Kasi nung 1995, appointed member na ako ng Pontifical Council for the Laity. Ang tawag doon ngayon, dicastery. Parang department ng cabinet ng Pope. Wow. Appointed ako noon as so, member. gabinete ka at lay person talaga. At lay woman. Lay woman. Noon, hindi pa masyadong uso yung lay woman. Ngayon, hindi na. Tama, Si Pope Francis, talagang sinasama niya lagi ang kababaihan. No? Can we say that you were the first Filipina during that time? I wouldn't know. Hindi ko alam yun eh. Basta, nung na-appoint ako, hindi ko alam bakit ako na-appoint kasi gains ang aking tingin sa sarili ko. At hanggang ngayon, ganun naman, I'm an ordinary lay woman, a simple housewife. Simple housewife lang ako eh. Wala naman ako maraming title na gano'n, no? Si Ambassador naman, kung simple yan, paano pa tayo? Hindi, talaga. Kaya, Atsay nga eh, hindi ba? Yes. Atsay yung title ko. Kaya nagulat ako talaga nung Would you in-appoint recall ako. kung nasan ka at anong ginagawa mo when you received that great news? Saan ba ako noon? Si Nuncio. Si Nuncio Torpiliani pa noon eh. Tinawagan ako. Pumunta raw ako sa nunciature. Akala ko, ano kaya ang ginawa ko? Bakit na naman ako tinawagan? Pero hindi naman, akala ko may pagagawa na naman. Okay naman sa akin yung kung may pagagawa. Pero bakit sabi ko, sa nunciature, usually kung may pagagawa, di yung pari ko o yung arsobispo ko, Manila, yun na mag-uutos. O di nagpunta naman ako. Ayun nga sinabi, the Holy Father has chosen you, selected you to be a member. Hindi ko pa nga alam kung ano yun eh. Sabi ko, Excellency, I'm sorry, sabi ko sa kanya, but
what am I supposed to do? No, what's that? I'm very honored. I'm very, very happy, but I don't know what I have to do. I have to ask my husband. Sabi ko gano'n. Kasi baka mamaya kailangan doon ako pumunta lagi. O I mean, doon ako matira. Paano naman yung asawa ko, no? Yes. So, no. Sabi niya, you have to go there once a year. You have to go there for a week. You have studies and all of that. In-explain niya kung ano. Sabi ko, thank you. Sabi ko, thank you. I'm so grateful to the Holy Father. And I'm so grateful that sinabi ko yung country ko at saka yung mother butler ko. No, sabi niya, please, hindi ko makalimutan yon. It is not because of your country. It's not because of your work in the Mother Butler Guild. Your gratitude, your, may sinabi siya, your loyalty is to the Pope. Kasi ganun pala yun. Si Archbishop Torpiliani is very direct. You are responsible to the Pope. You were chosen because of yourself, so that you do not carry any baggage of loyalty to anything. Right. It's only to the Pope and to God. Tama nga naman, kaya lagi kong inakon yun sa aking pag-iisip, kahit na ano pa yung aking tungkulin na ibigay sa akin, my loyalty is to God, to the Church and to God, not to any human being. So tama nga, hindi lang talaga lumawak, talagang hindi na maabot. Yung realization mo. Pero alam mo, Gaines, pag ganon, dahil lumawak, sabi mo nga, parang hindi maabot. Pero yung, ewan ko para sa akin, ang feeling ko talagang, yung bang, sino ako to deserve all that, na member ka ng Pope's Cabinet? Sino ako? Para yung, wala naman akong kakayahan Hindi ako marunong mag-Italiano, Anong gagawin ko doon? Yes. Wala akong kakayahan. Kaya, yung kapit ko sa Panginoon, talagang todo-todo. Talagang todo-todo. Sabi ko, Christ, Jesus, God, you must have a reason for this. Let it be na, tuwan-tuwa ako dun sa minsan sinabi ni Bishop Ambo, at sige, St. Paul din, gano'n di ba? O si St. John ba, na I must decrease, He must increase. Kay Bishop Ambo, ano ba yun? Lulubog ako, lilitaw siya. Wow. Ganda. Very Filipino yun. Yeah, very Filipino. Yung lagi nasa ulo ko. Lulubog ako, lilitaw siya. Pero Ambassador, less and less of you, more and more of God. Paano yun nung pagpunta dito, abalang sobra ka na. Dahil biglang dumating ang Santo Papa, meron ka na ngayong role na ginagampanan, more than yourself. At nakilala ko na siya doon kasi nag-session na kami doon Oo. Kaya nga, tuwan-tuwa rin sila doon sa Council for the Laity kasi ang World Youth Day is an activity of the Council for the Laity. Kaya parang meron silang connect dito, Yung anong kailangan nila, tatawag sa May akin. access na talaga. Para ganitong paghahanda. At si Cardinal, ito naman talagang utang na loob ko kay Cardinal Sin. Kasi si Cardinal Sin, pag nagtiwala sa'yo, talagang 100%. bababayaan ka. Ikaw ang bahala. 100%. Magre-report ka lang sa kanya, syempre, Pero hindi ba yung laging nasa likod mo na ganito. Hindi. He trusts you. At kaya din you try your best to do also, to give due credit to that trust He gave to you. Kaya ganon. Kaya noon, nung unang dumating dito yung bibisita para inspeksyonin yung preparation, si Bishop Cordes, cardinal na yun Ngayon, buhay pa naman. So, advance party yan, to do ocular. Di sabi ni Cardinal Sin, bahala na ako sa kanya at mag-prepare dun sa kung ko dalhin. Yes. Dito, sa San Carlos, dyan sa gabi dumating ng hapon. Dinala ko, pero dinundo ko siya kasi kilala ko na siya, kaibigan ko, dinala ko rito. Wala naman akong pula sa San Carlos, sa seminary, kasi dito sa kung siya dinala. Yes. Pero syempre, mga lalaki, you cannot expect them to prepare like we do in Liba Games, Yes, pag may bisita ka, ganyan. Malinis lahat, maganon. Pero dahil yung kwarto, hindi nagagamit matagal, di ba merong parang musty smell? Yes. At saka dahil hindi nabubuksan ng matagal,
Nung binuksan ko, lumabas lahat ng mga lamok, no? Ay, sabi ko, buti nandun sa labas. MBG ka talaga, no? Kasi talaga train the train. Hinahintay ko muna dyan siya at tignan ko yung kwarto niya. Eh, sabi ko, hindi pwede ito kasi anong sasabihin sa Pilipinas pag-report doon na maganda naman, malinis, pero musty smell. Kaya tawag ako agad kay Cardinal Sin Eminence. Sabi ko, may I have your permission? Can I put him in a hotel in the meantime before my mother butlers will prepare the room here? I leave it up to you. So tawag agad ako sa EDSA siyang dito sa siyang sa Mandaluyong. Malapit malapit sa San Carlos. Pagbalik ko sa kanya, malapit sa bahay ng Kardinal. Mabuti nakakuha ako ng kwarto agad. Sabi ko, Eminence, Excellency, Bishop, you stay here first because you have no companion there. You arrive later. Kung nobody will prepare your food, we don't want to bother the seminarians and the formators. So you stay here first for one night so you can rest. And the next morning, I will get you, or later in the afternoon, I'll get you so we can transfer there and the seminarians and the priests can welcome you. Kasi gabi. Okay, gandang explanation. Okay, tawag niya. At gusto rin niya kasi masarap sa hotel. And then, tinawagan ko agad ang mga mother butler ko kahit gabi. Yung aking executive committee, yung 5 maaasahan ko. Ginising mo agad yan. Maaga pa, pumunta kayo doon. Linisin yung maigi, pabanguhin nyo at pagandahin nyo. Bahala na kayo. Freshen up nyo ang room. Kakainan niya, bahala na kayo. Hindi na ako nag-aalala kasi alam ko itong mga ito. Nung hapon, sinundo ko siya to there. Ay, naku, Diyos ko, hindi mo makikilala yung kwarto. Dinala nila ng kanilang mga comforter, mga kung ano, at ang bango-bango talaga. At tama, yung kwarto may mga tuwalya na maganda, merong sabon siyang maganda, lahat ng kailangan, no? Parang magaling yung mga mother butler ko lang, na executive committee ko. At tapos yung kakainan niya, uy, super, may mga basket of fruits, flowers. May flowers na. At saka everyday, meron silang nagpupunta ron to serve kung kailan siya na nandun, you know. Kakatuwa yun, awit-awitan pa siya. Very welcoming. Yes. Kaya tsaka Pinoy style na yan. Pinoy style. Iba naman tayo mag-welcome, di ba? Yung hospitality natin. Tama. Alam mo si Archbishop Cordes, mabait yun Pero tuwan-tuwa siya. Tuwan-tuwa siya talaga. Siyempre, ramdam na ramdam niya na homey. Ang ganda. Sabi niya, you must bring these ladies to Rome. Sabi niya sa akin. Tapos nag-ikot na nga kami. Nag-inspect siya ng mga sites. Pag-meeting na siya dun sa youth committee. Kasi alam mo, Gaines, ako yung executive secretary ng Central Committee, Organizing Committee ng Papal Visit for World Youth Day. I had about, siguro mga 4,000 yung gumagalaw sa committees. Ang dami-daming committee. There is a separate committee for World Youth Day itself, no? Yun. Nung nakita nag-observe siya sa meeting, alam mo sabi niya sa akin, tell the Cardinal, please, I don't want to be the one because he might say I'm imposing. But you are close to him, you tell him to put his secretary, Father Soc Villegas, in the World Youth Day Committee to head it because he is very, very, very good. Very good head. And very good, active. Magaling daw mag-organize. To think in one meeting nakita niya yun. Talaga. At hindi man si Soc, hindi man si Soc ang head ng committee na yun, ng World Youth Day Committee. Hindi. Put him there. Kaya naman sinabi ko naman kay Archbishop, kay Cardinal, anong nakaalis na. And then, maganda kasi pag meron kang connect din sa Rome, ganon. And then, the Cardinal sent me to Rome with Father Aris Sison. Kasi, sa communication siya during that time. Yes. Kasi, si Father Aris, ayusin naman, maglalagay sila ng ng exhibit dito, ng Sistine Chapel, yung mga Vatican Museum. First time magdadalhin dito. At yung ako naman, makikinig ako dun sa yung feedback ng Denver. Yung Denver ang nauna sa atin sinundan natin. So, ready feedback nila, for that. Kung ano yung mga difficulties nila, kung ano yung mga dapat nating alamin. From them. Sabi ni Cardinal sa akin, so you listen, you go there. Tama. Dahil member ako ng Pope's Dicastery, meron akong access. Yes. Nakita ko na doon sa Denver, hanggang noong panahong yon, 3 taon na nakalipas,
nagbabayad pa sila ng utang nila. Oh. Dahil sa security. Security. Ginastusan talaga. Dahil iba separation of church and state. Hindi nagganong gobyerno, hindi nagbayad ng ganon, no? Oo, yun, ganon. O, tapos nakita ko yun. Tapos nakita ko, nagbibigay pala ng tulong ang Vatican. No? Yung committee, yung World Youth Day, yung Pontifical Council for the Laity. Kaya lang, hindi ko alam kung sino hihingan ko. Yung si Mr. Bedesky, kaibigan ko member din. Kaming dalawa nagkakatabi. Hindi marunong mag-English yun. Hindi rin ako nag-Italiano. Interpreter pa. Hindi. Kaming dalawa nagkakaintindihan sa sign language. Sa tawa kami ng tawa. So sabi ko sa kanya, you help me. Ayúdame. Sabi ko para I need money to bring home because Philippines, third world. Sabi ko sa kanya, no? America, first world, and they have debt, no? Tinulungan ako. Dinala ko kay Cardinal Ruini, siya yung Bishop of Rome noon, head ng Bishops' Conference ng Rome. Sinabi niya na gano'n. Alam mo, si Ruini ang bait-bait. Sabi niya, all right, I will give you $100,000. No? You tell me where we will send the money, the account. So, takbo na ako nun sa Pilipinas, tuwan-tuwa ako. So, meron ka na seed money. Kasi good news for the president, tsaka ang dami ko natutunan. At si Father Aris naman, doon naman siya sa museum, lahat inaayos niya. Pero alam mo, paghapon, pag wala na kaming trabaho, papasyal kami ni Father Aris, punta kami sa Via Veneto, punta kami sa Del Corso, punta kami sa ano ba yun, sa mga shop, sa mga ganun. Panood kami ng panood. Oo, punta kami na. Kakain kami. And then, nung dumating ako sa Pilipinas, sabi ko kay Eminence, we will have $100,000. Sabi ko, so, you give me the bank account. And alam mo si Cardinal, very hard. Sabi niya, many things. If you put it here, you put it there, everybody will ask him like this. Let us not let them know we have money so we can collect more money here. Galing si Cardinal Very practical You put it in your account. Who will trust you like that? In my account. Kung tinakbo ko yun, ano? sino uuli sa akin, no? Wala. Trusted talaga. I mean, that's it. Para sa akin, it's the work of God. Amen. The trust of God transferred to Cardinal, ano? Kaya din ako, yung aking, gratitude at yung aking concern na kailangan account ko lahat. Oh yes, nandun, proper accountability. Yes. So imagine, no, sa lahat ng gifts and blessings na natatanggap, syempre may kasamang responsibility yon. Pero inaalaw naman ng Diyos. More graces were coming in. Let us praise the Lord. So maganda tong bagong taon, nagkukwentuhan tayo ng mga gandang alaala, pero mga bagay na hindi nyo alam. Nung mga bata pa kayo, baka naka-attend kayo ng World Youth Day, that was in 1995, at hindi yan makakalimutan kasi up to this day, tayo pa rin ang record holder. Tama ba, Ambassador? Pinakamarami na in one single event, yung Holy Mass sa Luneta ng Pope, yung huli, we gathered more than 4 million. Si Cardinal Sin nga, hindi maniniwalang 4 million lang Kasi, pag kinount mo daw yung square feet, according to the Japanese, it must have held more than 4 million. Pero okay, happy na ako sa 4 million in one event. Tama. That naku talaga, gains. Lahat ng aming preparation went to naught. Wala. Kasi ang mga tao, hindi na umalis. Yung sa vigil, nandun na, nadagdagan pa. Kaya, yung security, dahil doon ako nakatira sa Manila Hotel para malapit, tumakbo. Alas 3 ng umaga tinatawagan ako, hindi raw pwede doon gawin ang misa. Kasi hindi na raw masisecure yung lugar. Mahirap din crowd control. Yes. Kaya sabi niya, ililipat daw ulit sa may PICC. Yung dating hindi pwede. Sabi ko, paano wala ng acoustics doon? Wala ng preparation. You cannot do that. Well, sabi niya, kayo magagaranti ha. Ang simbahan na magagaranti if there is any mistake here. Ang ginawa ni President Ramos, kaya din ako very, very grateful kay President Ramos. His soul rest in peace. Protestante yun, ha? Pero alam mo, binigay niya lahat ng kakayanan ng gobyerno
Ang ginagawa pa niya, pinapamiting niya ako sa Malacanang, conference meeting, nandun lahat ang cabinet secretary niya. Kung anong kailangan namin, sabihin lang daw at gagawin. Talaga. What a support. Beautiful place. So lahat yan, grasya ng Diyos talaga, ha? Grasya. So lahat tayo nag-enjoy nung 1995 and I believe ang daming bunga nung World Youth Day na yon. I think one of them is vocation. Vocation. Diba? Ang daming naging pare. Ang daming buhay na at that moment, nagkaroon ng change of heart. Nagkaroon ng change of heart. Ang dami eh. Kasi pagkatapos pumupunta sa opisina ko, umiiyak, nagkikwento, ganito, yung isa, yung anak niya, matagal ng estranged, yung hindi nagsisimba, ganito ang buhay, ganyan. Sinama niya minsan, para lang manood, samahan mo ko, sabi niya, kasi mahirap akong malaka. Sinamahan siya. At nung dumaan si Pope, yung Pope Mobile, sa Luneta, when he arrived, I do not know kung bakit napatingin sa kanila. At yung anak niya, ang eye to eye. Alam mo yung bata, ang iyak. At sabi sa akin nung ina, after nagpunta sa opisina ko, hindi ko naman kilala. Alam mo, sabi niya, ma'am, yung anak ko, nagsisimba na at nagkumpisal. At siya pang nag-aaya sa akin ngayon magpunta sa Blessed Sacrament. Let us praise the Lord. And to think, Ambassador, during that time, Holy Pope pa lang siya, wala pa siyang title na saint. Wala pa. Imagine, wala pa, pero miracles were already happening, no? Kasi ganun siya. Pag makita mo siya at matignan ka, para bang bumaba sa'yo yung langit at lupa. Yeah. Ganun siya. Ang dami kong kwentong ganyan, Gaines, talaga. Yung isang ko, kasi ang nuncio, Moreni na nun ang nuncio sabi sa akin, daling ko daw 10 na mga talagang nagsilbi. Sabi ko, ang dami Excellency, nila. how can I do that? Sabi ko na, I will select somebody who will go to heaven when all should go. What? Yes. No. Sabi niya, no. You Only just select 10. 10. Pati nga yung asawa ko, hindi ko na sinama dahil sa 10 yung mga nagsilbi. So, nagdasal kung sino Ang hirap pipiliin ko. Ang hirap. Yung isa sa mga sa government na binigay sa akin naman. Kaya I'm so grateful also to Ernesto Maceda. Patay na rin. Kasi noon siya, ano ba siya? Basta si President ba, kung ano na Senado or whatever, binigay niya ito sa kanya, yung Chief of Staff niya, yun na magtuturo sa akin kung anong government agency ang makakatulong. Di dinala ko, nagpapila kami dun sa labas ng nunciature kasi bawat group pasok. Habang nagpila kami, sabi niya sa akin, alam mo, tita, pag makita kong Holy Father, sasabihin ko sa kanya, this is what's wrong with the church, what's ganyan, kaya ganyan, ang mga Katoliko lumagawa. Alam mo, Jimmy, hindi tayo mayroong 1 oras dyan, ha? Mga, siguro 2 minutes bawat isa sa inyo, introduce ko, mabilis, mabless lang kayo. Pero bahala ka kung anong gusto mo. Ay, talaga, ulo ko na, di pasok na kami. Introduce ko sila kay Pope. Nung dumating sa kanya, kala ko, ito na, dasal na ako. Ano kayang nasabihin nito si Jimmy? Alam mo, anong nangyari? Nahulog on his knees. Talaga, umiiyak. Alam mo, ang sabi, Holy Father, forgive me, and also please forgive my wife. Pati yung asawa niya, sinama na niya. Para din mapatawad ng kasalanan. But that's it, no? Kasi si Holy Father, parang si Jesus Parang nakita mo si Jesus na lahat ng, kung ano man yung kasalanan mo, kung ano man yung kasamaan mo, mapapatawad. Grabe. So, Ambassador, sana ngayong bagong taon, mangyari yan lahat sa puso natin. In the beginning of the year, be moved by the Spirit of God, na talagang in all humility, di ba? Simulan muna natin, we start the year right. So, isang aspect pa lang yung pinag-uusapan natin. Si Pope John Paul II pa lang ang pinag-uusapan. Pero ibang usapan yung naging ambassador ka. Hindi ko nga maintindihan paano nangyari yun Di ba? Siguro, they were so impressed with the preparation ng World Youth Day. Bigla na lang, tinawagan na naman ako ni Monsignor Moreni, nuncio. Sabi niya, hindi, ito hindi na nuncio. Si Ramos. Kasi siya nag-appoint, President Ramos. Sinabi sa akin nga in-offer. Ay, sabi ko, no. I don't know how to work outside the church. Naku, 1 taon yun, tinatawagan ako every time. Until finally,
Kasi sabi ko, at least sabi ko naman sa asawa ko, ayoko. Siyempre, asawa ko very honored, ano? Nakakahiya naman, sabi niya, ang presidente, tawag sa iyo. Baka sabihin, ang laki-laki ng ulo natin. Sagutin mo na, ayoko. Sabi ko, hingin mo na ako kung hindi ako papayagan ni Cardinal Sin, hindi ako pupunta. Kaya ang ginawa ng asawa ko, nagpunta kay Cardinal Sin. Sabi niya, Tita will not go, Eminence, if you don't let her go. I really don't like her to go. Kasi sabi sa akin, I don't like her to go. Because what will she do there? She will be gone for 3-4 years. When she comes back here, wala na lahat ng trabaho niya. Tama. Oo, wala na. What's the good? What's the good? Government? Oh, yeah. The other people can go. Pero sabi ng asawa ko, please, Eminence, please, I beg you, let her go. Eh, nung sinabi yun ng Cardinal, sabi niya kay Ramos, tinawagan din siya ni President Ramos. What can I do? Her husband wants her to go. So, I will say, okay, what can we do? Yeah. So, Ambassador, meron ka palang St. Joseph. Yeah. Sa kwento pala ni Ambassador Tita, merong isang silent St. Joseph na nag-work behind her back. Yeah. Hindi mo makikita as a frontliner, hindi nakikita, very quiet, pero siya yung wind beneath her wings. Ay, imagine talaga, kung hindi niya minijate yun, di hindi ka makakatulong ngayon doon sa Vatican. Pero alam mo, Gaines, yung asawa ko, quiet lang, laging nasa background, pero he enabled me for many things. Kung hindi naman sa kanya, hindi ko rin pwedeng magampanan o makaabot yung sinasabi mo, ang tuktok, kung hindi may suporta niya. Yes, yes. Paano kung kinontain ka lang niya, di ba? At sinabing, tama na, diyan ka lang sa simbahan. Kasi ang laking sakripisyo din sa kanya. Malaking sakripisyo. So for a while, naging OFW ka. OFW talaga. Sabi ko nga oh, wow. Social na OFW po Kaya I could relate Nung nagpunta ako sa Rome, I could relate with the OFWs kasi OFW so, na ako. So during that time, marami ka bang na-miss out na family events? Marami, that you had to sacrifice? Marami. Kaya lang, my children, ang asawa ko din, could not stay with me dahil may negosyo kami dito. But he would go as often as he could. Pero usually, and all the time, I mean, Christmas, at saka yung holiday ba ng eskwelahan, yung summer holidays nila, Easter, doon lahat sila. Pumunta doon. So, ang Christmas nandoon. Ang New Year nandoon. Wow! So, imagine, ngayon, wala siya sa Vatican. Andito siya kasama natin at 3:30 dahil sa ating 20% ang programang Puno ng Puso para sa mga seniors. So, isang-isang kwento lang. During that time that you were in Vatican, what was so special? What was so special? Kasi yung Vatican parang watchtower to the world. Doon nakikita mo lahat. Kasi kahit nasabihin mo ang Vatican has no armies, no power, yung ganyan. But all the leaders go there. All the leaders go to the Pope. Si Castro nagpunta kay Pope. Lahat nagpupunta kay Pope. And every time may ganon, kami din, diplomatic corps, are involved. No? Kami, mini-meeting kami, yung ganyan. Pati yun sa World Day of Prayer, yung peace na gano'n, may participation kami. And especially, tuwan-tuwa ako kay Pope. Alam mo, yaan, pag-aalis, merong pinipiling mga ambassadors to send him off. At tapos, greet niya lahat isa-isa. Alam mo, pag dadating sa akin, matagal tumitigil. Hinahawakan pang kamay ko at saka, Filipinos, you tell, mabuhay, mabuhay. Naku, mahal na mahal ni Pope ang mga Nasa Pilipino. Nasa puso pala ni Pope ang Pilipino. Nandoon. At saka, ako naman, ginagamit ko yung pwesto ko, hindi ko tinonsider na reward post na dahil ang dami ko nagawa nung World Youth Day, nung papal visit, na wow, I'm entitled to this. No. Kasi ang tingin ko, kailangan pagpunta ko ron, i-promote ko din ang Pilipinas. Na itong simbahan natin napakagaling. Mga obispo at pari natin okay. No? Comparatively to the world. At saka ang mga Pilipino, naku, masyado pa rin ang pananampalataya sa Diyos. Yun laging pinoproject ko. No? Kasi ambassador ako, pero I have to sell my country. Yes. Hindi lang yung gloria-gloria ko, yung gano'n. Hindi. No? Of course, naku, Gaines, doon nagbibihis ako talaga. Doon ako natuto nagbihis kasi hindi pwede naman. Diplomat ka na Tsaka hindi naman pwede yung sasabihin, ako, ano ba itong Pilipinas na representative na ito? Yes. There I learned how to dress up. And then,
Ito hindi ko makakalimutan, ha? Nung ako nang una kong present sa Pope, worried ako, yung speech ko and all of that, in-approve naman ng DFA dito. Nung nagpunta na ako, lahat ng pamilya ko, dala ko kasi you can bring your family and yung aking staff din sa embassy. Una, sinundo ako, ha? Una, yung aking family, dinala na ng embassy car. Tapos yung staff ko rin. Sinundo ako ng car of the Pope with the gentleman of the Pope. Dalawa kami pumunta ron. At lakad kami. Doon sa Cortiles San Damaso, nakahilera ang Swiss Guards. Summer noon tulo na ng pawis, ang gawa ko naman, thank you. Ako nang thank you kasi naaawa ako. Sabi ng gentleman of the Pope, nandiyan sa likod ko, tumabi sa akin. Nangyari, walang sinasabi. Excellencia, no matter what you say or you do, they will not respond. Kanya siguro, tigilan mo na yung kalukuhan mo na thank you kasi hindi ginagawa yan. Sige, hindi naman ako kumikibuna, pero hindi ko rin, ganun hindi mo rin mapigil. Yeah, kasi para naman to show some recognition of gratitude. Nung bago ko yung nasa huling linya, nung natignan ko siya, thank you, kinindatan ako. Kaya, gusto ko sabihin sa gentleman of the Pope, who said they do not respond? You're wrong. Who will not respond to thanks? Kaya, naku Pilipino, magpasalamat kayo lagi, lalo na yung mga lolo't lola, turuan nyo ang mga apo nyo, always to say thank you. Thank you. Ganun. Ayan. Talagang kulang talaga ang panahon natin, pero napakaganda that we are just starting the entire year and who knows, mai-invite uli natin si Ambassador dito sa ating programa. Pero napakaganda ng kanyang sinabi. Kahit na sa protocol, hindi magre-respond yung tao. Pero dahil from the goodness of your heart, you wanted to acknowledge them even in your little smile, with that gesture of kagandahang loob. So, wag nating iiwan yon. At yun yung pinakamagandang mensahe for this new year at Pasko pa rin, yung pusong nagpapasalamat. It is with gratitude that we also owe you, no? We thank you, Ambassador Tita, for the many years of your service, and I understand, isa ka sa pioneer ng MBG na hanggang ngayon ay buhay pa at naglilingkod sa mga maliit at malaking parokya, syudad man, metropolis man, o mga provinces. At hindi lang yon, pati ang OFWs natin na nasa malayo, pero naging inspirasyon ka na pwede tayong magkaroon ng honor and dignity as we carry Jesus in our hearts. Alam mo, Gaines, yung huli, no? Merong psalm, o psalm ba yun, o kung saan reading. Ang sabi, hindi ko makalimutan yun and the needy will never always be forgotten. And those the afflicted will never have their hope perished. Kaya kailangan ngayong bagong taon, alalahanin din natin yung mga nangangailangan ng pansin, yung mahihirap, nangangailangan ng tulong, kasi tayo yung mga kamay, paa, muka, puso ng Panginoon na magbibigay sa kanila ngayong bagong taon ng bagong pag-asa. Amen. Let us praise the Lord. And give Him praise. So may assignment tayo lahat. Ibig sabihin sa pagpapasalamat natin, be missionaries of peace, hope, and joy. Kasi nung Pasko, ang ganda-ganda na mensahe sa ating ni Ambassador Tita about joy. Na dapat sa paglilingkod, hugot natin yung kagalakan. At ngayon naman, dapat may peace. Pag sinabing peace, tatanggapin natin kung ano ang pinapagawa ng Diyos sa atin. And whatever is in store, kailangan panatagan loob natin, nagampanan kung ano ang ine-expect ng Diyos sa atin. Pero syempre, mas maganda pa rin na sa paghihiwalay natin for this week, kasi magkikita ulit tayo next Monday, papanalangin tayo ni Ambassador. Pero kasama rin kayong magdarasal. Ambassador? Palagi po, sa ating pananalangin at sa ating buong panahon, buong araw, buong taon, buong buwan, buong linggo, buong taon. Ngayong 2024, we should always be conscious that we are in the loving presence of God. We are always in His loving presence. So together we pray, manalangin tayo na ang Panginoon ang maging ilaw
that He will be the light for our new year and throughout 2024. At ang kanyang panalangin at ang kanyang pinakamalaking regalo sa atin ay ang kanyang Spirito, ang Spiritu Santo. So come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Spirit of the risen Christ, be with us today and always. Live in us as you lived in Mary. Stay with us to be our light, our guide, and our comforter. To enlighten us and to show us what is the will of God for us today. What is the will of God for us today? To be our strength and our courage, to follow that will, to be our sanctifier, that always we must strive for holiness. May the new year be a time of deep spiritual growth for us. Of deep spiritual growth for us. That we may increase in the commandment of Jesus to love God with all our heart, with all our mind, with all our strength, and to love our neighbor as ourselves. A time of welcoming the graces of the Lord, your graces and your gifts, O Lord. A time for forgiving freely and unconditionally. To be moved by the Spirit, to ask for forgiveness from the Lord and from all those we may have hurt, and to grant forgiveness too, unconditionally, without asking for any return. A time for growing in virtue and goodness, that your gifts in us may bloom abundantly, and that these gifts we will share with others so that they too may be gifts themselves. Come, Holy Spirit, be with us today. Be with us today and every day of our lives, always and forever. Amen. Amen. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So, Merry Christmas. Tuloy-tuloy pa rin ang Pasko natin. Year-round yan. At naway patuloy tayong pagpalain ng Diyos ngayong 2024 at kayo man ay maging pagpapala rin sa iba. Ambassador? Ngayon pong bagong taon, binabati ko kayo ng buong puso at hinihiling ko sa inyo, no? Tuloy pa rin ang pag-regalo natin kay Jesus at sa isa't isa. How? Through your smile, through your good words, through your thoughtfulness, your good actions, na you pass on Jesus. Ibahagi niyo po siya. Hindi lang 20% na discount, hindi lang yon, kundi 100% of your time and your lives, pass on Jesus. Amen. Happy New Year! We'll see you again next Monday. Bye!